Ang mga kamay ni Elena Reyes ay nanginginig habang hawak ang lumang sobre. Ang papel ay dilaw na at parang pupulutin sa anumang oras. 40 taon. 40 taon na nakatago sa loob ng lumang aparador sa Tondo, Manila. Sa loob ng sulat na iyon, nakasulat ang katotohanan na siyang magbabago sa 3 henerasyon ng kanyang pamilya. Isang katotohanan na matagal nang naghintay na marinig. Isang sikreto na kung alam lang niya noon, hindi sana naging ganito ang takbo ng kanilang buhay. Lola, ano yan? Tanong ng kanyang apo na si Sofia. Ngunit hindi makasagot si Elena. Ang luha ay tumulo na sa kanyang mga pisngi. Habang binabasa ang mga salitang hindi niya nabasa, 40 taon na ang nakakaraan. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, na tiyak na aabutin ang inyong puso, mag-subscribe na sa channel na ito. Dito, lagi ninyong mahahanap ang mga kwentong tunay na tumatagos sa kaluluwa. Pindutin ang subscribe button at ang bell icon para sa mga susunod pang kwentong magpapaiyak at magpapaisip sa inyo. Bumalik tayo sa nakaraan, taong 1984, Quezon City, sa Cubao, malapit sa Farmers Market. May maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Doon nakatira ang pamilya Reyes. Si Elena ay 19 na taon pa lamang noon. Maganda, masipag at puno ng pangarap. Araw-araw nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang grocery store sa Araneta Center. Ang kanyang sahod ay hindi kalakihan pero sapat na para makatulong sa kanyang mga magulang na sina Mang Teodoro at Aling Rosario. Ang buhay noon ay simple. Umagang-umaga gigising si Elena ng 5:00 ng umaga. Magluluto ng almusal para sa kanyang ama na super ng jeepney at sa kanyang ina na naglalaba ng mga damit ng ibang tao. Pagkatapos, maghahanda siya ng sarili at sasakay ng jeepney papunta sa trabaho. Sa grocery store, kilala siya bilang ang babaeng laging nakangiti kahit pagod, kahit minsan ay bastos ang mga customer. Hindi nawala ang ngiti niya. "Good morning po. Thank you po. Balik po kayo." Yan ang mga salitang laging lumalabas sa kanyang bibig. Pero sa likod ng ngiting iyon, may pangarap si Elena. Gusto niyang makapagtapos ng kolehiyo. Gusto niyang maging accountant. Gusto niyang makaahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Gabi-gabi, pagdating niya sa bahay, magluluto siya ng hapunan. Kakain sila ng sabay-sabay sa maliit na lamesa sa kusina. Si Mang Teodoro ay magkukwento tungkol sa kanyang mga pasahero. Si Aling Rosario naman ay magreklamo tungkol sa dumi ng mga damit na labhan niya. At si Elena, nakikinig lang siya, ngumingiti, umaasa na isang araw magbabago ang lahat. Kayo ba, naranasan niyo na bang mabuhay sa simpleng kalagayan, ngunit ang puso ay puno ng malalaking pangarap? Naranasan niyo bang umaasang isang araw darating ang pagbabago na matagal ninyong hinihintay? Ganyan si Elena noon. Umaasa, naghihintay, hindi alam na malapit nang dumating ang taong babago sa lahat. Isang hapon, ika-23 ng Agosto, taong 1984, may pumasok na lalaki sa grocery store. Matangkad, moreno, may suot na puting polo at maong na pantalon. Ang pangalan niya ay Gabriel Santos. Si Gabriel ay bagong dating lang sa Maynila mula sa Iloilo. Nagtrabaho siya bilang construction worker sa isang building project sa Ortigas. Simpleng tao lang, walang yaman, pero may mabuting puso. Nang lumapit siya sa counter ni Elena upang magbayad ng kanyang binili, 2 pack ng instant noodles, 1 latang sardinas at 1 sachet ng shampoo. Nagkatinginan sila at sa simpleng pagkakatinginan na iyon, may nangyari na hindi nila inaasahan. Parang may kuryente na dumaloy sa pagitan nila. Parang bumalot sila ng katahimikan kahit na maingay ang paligid. "Magkano po?" tanong ni Gabriel. Nginitian niya si Elena. 35 piso, sagot ni Elena.
bahagyang nag-iwas ng tingin dahil nahihiya. Simula noon, bumabalik si Gabriel sa grocery store halos araw-araw. Minsan, bibili siya ng tinapay. Minsan, bibili siya ng kape. Minsan naman, bibili siya ng mga bagay na hindi naman niya talaga kailangan. Basta makita lang si Elena. At si Elena, hinihintay niya ang pagdating ni Gabriel. Kinikilig siya kapag nakikita niya ito. Natutuwa siya kapag kinakausap siya nito. Hanggang sa isang araw, niyaya siya ni Gabriel na magmeryenda sa tabi ng Cubao Expo pagkatapos ng kanyang shift. Sige, sagot ni Elena. Kinakabahan pero masaya. Doon sa simpleng tindahan ng halo-halo, nag-usap sila ng malalim. Nagsalaysay si Gabriel ng kanyang buhay sa Iloilo. Ang kanyang mga magulang ay magsasaka. Mahirap din ang buhay nila, kaya pumunta siya sa Maynila, umaasang makakahanap ng mas magandang oportunidad. Ikaw naman, Elena, ano ang pangarap mo? Tanong ni Gabriel. Gusto kong maging accountant. Sagot niya, may bahid ng lungkot sa tinig. Pero alam mo naman, mahirap lang kami. Hindi ko alam kung kailan ko maaabot ang pangarap na yan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena. Maaabot mo yan, magtiwala ka lang. At mula noon, naging sila na. Hindi opisyal na mag-boyfriend at girlfriend, pero alam ng lahat, ng mga kaibigan, ng mga kasamahan sa trabaho, ng mga kapitbahay na si Elena at Gabriel ay magkasintahan na. 3 buwan ang lumipas. Masaya sila. Kapag weekend, naglalakad sila sa Luneta. Minsan, nanonood sila ng sine sa Cubao. Minsan naman, nagde-date sila sa Jollibee, kumakain ng Chicken Joy at spaghetti. Simple lang ang kanilang pag-iibigan. Walang grandiosong sorpresa, walang mamahaling regalo. Pero totoo, tapat, puno ng pag-asa. Pero hindi alam ni Elena na ang masayang 3 buwang iyon ay magiging simula lamang ng pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Isang gabi, ika-29 ng Nobyembre, taong 1984, umuwi si Elena sa kanilang bahay at nakita niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap ng seryoso sa sala. Elena, halika dito, tawag ni Mang Teodoro. Lumapit siya, kinakabahan. Bakit po, tatay? May dadating na bisita bukas, sabi ni Aling Rosario. Ang pangalan niya ay Ramon Cruz. Anak siya ng kaibigan ko noong bata pa ako. Mayaman ang pamilya nila. May negosyo sila sa Binondo at gusto anyang ligawan. Napatigil si Elena. Pero nanay, may boyfriend na po ako, si Gabriel. Umiling si Mang Teodoro. Si Gabriel? Ang construction worker? Elena, hindi ka yayaman dyan. Wala kayong kinabukasan. Si Ramon, mayaman yan. Maayos ang buhay. Kapag naging asawa mo yan, hindi na tayo mahihirapan. Pero tatay, walang pero-pero, singit ni Aling Rosario. May bahid ng galit sa tinig. Kami ang magulang mo. Dapat sundin mo kami. Makikipagkita ka kay Ramon bukas. Walang dahilan. Umiyak si Elena ng gabing iyon. Sa kanyang kwarto, yakap-yakap ang unan. Umiyak siya ng umiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang mga magulang niya. Hindi ba nila nakikita na masaya siya kay Gabriel? Pero wala siyang magagawa. Sa kultura noon, ang mga anak ay dapat sumunod sa mga magulang. Walang tanong, walang reklamo. Kinabukasan, dumating si Ramon Cruz sa kanilang bahay. Matangkad, mestizo, nakasuot ng magarang damit, may dalang bulaklak at kahon ng chocolate. Good afternoon po, bati niya kina Mang Teodoro at Aling Rosario. Ninitian niya si Elena. Si Elena hindi ngumiti, tahimik lang siyang nakaupo, walang imik. Nag-usap sina Ramon at ang mga magulang ni Elena tungkol sa negosyo, tungkol sa buhay sa Binondo, tungkol sa mga plano para sa hinaharap. At sa buong usapan, hindi binigyan ng pagkakataon si Elena na magsalita. Pagkatapos ng bisita, sinabi ni Aling Rosario, Ramon ay mabuting lalaki, Elena. Sana ay bigyan mo siya ng pagkakataon
Pero nanay, mahal ko si Gabriel. Ang pag-ibig, yan ay lilipas din. Ang importante ay ang kinabukasan. At si Ramon ang makapagbibigay niyon sa'yo. Kinabukasan, nakipagkita si Elena kay Gabriel sa kanilang usual na lugar. Ang pindahan ng halo-halo sa tabi ng Cubao Expo. May problema ba? Tanong ni Gabriel nang makita ang lungkot sa mukha ni Elena. Umiyak si Elena. Gabriel, gusto akong ipakasal ng mga magulang ko sa ibang lalaki. Si Ramon Cruz. Mayaman ang pamilya niya. Humuyom ang kamao ni Gabriel. Ano ang ginawa mo? Sinabi ko sa kanila na mahal kita, pero hindi sila nakikinig. Sinabi nila na kailangan kong sumunod. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Elena. Elena, mahal kita. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Tayo, magtanan tayo. Pumunta tayo sa Iloilo. Doon magsisimula tayo ng bagong buhay. Pero Gabriel, walang pero. Magtiwala ka lang sa akin. Hintayin mo ako. Mag-iipon muna ako ng pera. Pagkatapos, susunduin kita. Tapos na ang lahat ng ito. At yumakap silang dalawa. Sa gitna ng kalungkutan, may pag-asa pa rin. Pero ang pag-asa na iyon ay mabilis na mawawala. 3 linggo ang lumipas. Si Elena ay patuloy na inaasikaso ng kanyang mga magulang na makipag-date kay Ramon. Pumupunta siya, pero tahimik lang. Walang ngiti, walang saya. At si Gabriel, hindi na siya nakita ni Elena simula noong huling pag-uusap nila. Nagpadala siya ng mga sulat sa address na binigay ni Elena, pero walang sagot. Pumupunta siya sa grocery store, pero sinasabi ng mga kasamahan ni Elena na nag-resign na daw ito. Ano ang nangyari? Ang totoo, inilipat ni Aling Rosario si Elena sa ibang grocery store sa Pasig. At ang lahat ng sulat na ipinapadala ni Gabriel, kinukuha ni Aling Rosario at itinatapon. Walang alam si Elena. Walang alam si Gabriel. At sa gitna ng kawalan ng komunikasyon, unti-unting nawasak ang kanilang pag-asa. Kayo ba, naranasan nyo nang mawalay sa taong mahal ninyo dahil sa mga pangyayaring hindi ninyo kontrolado? Naramdaman nyo bang parang inagaw sa inyo ang inyong kaligayahan? Yan ang naramdaman ni Elena. Yan ang naramdaman ni Gabriel. Pero ang hindi nila alam, may isang sulat na nagsimula ng lahat. Isang sulat na hindi dumating. Isang sulat na magtatapos sa kanilang kwento bago pa ito magsimula. Ika-24 ng Disyembre, taong 1984. Noche Buena. Si Elena ay nasa bahay nila sa Pasig kasama ang pamilya ni Ramon Cruz. Masayang-masaya ang lahat. May lechon, may pansit, may hamon. Pero si Elena, tahimik lang. Walang gana kumain. Elena, okay ka lang ba? Tanong ni Ramon. May bahid ng pag-alala sa tinig. Oo, okay lang ako. Sagot niya, pinilit ang ngiti. Pero hindi totoo. Nasasakal siya. Nahihirapan siyang huminga. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang hanapin si Gabriel. Pero paano? Wala siyang alam kung nasaan ito. Kinabukasan, Pasko, ika-25 linggo ng Disyembre. Umaga, tumawag si Ramon kay Elena. Elena, may gusto akong sabihin sa'yo. Nakinig si Elena. Walang imik. Alam kong hindi mo ako mahal. Alam kong may ibang mahal ka. Pero mahal kita, Elena, at handang akong maghintay hanggat sa mahalin mo rin ako. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang bigat ng kanyang sitwasyon. Alam niyang si Ramon ay mabuting tao, pero hindi niya ito mahal. Hindi niya ito kayang mahalin. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala siyang pera, wala siyang lugar na pupuntahan, wala siyang choice kundi sumunod sa gusto ng kanyang mga magulang. 3 buwan ang lumipas. Taong 1985 na, nag-propose si Ramon. Isang simpleng singsing, pero mahal, sa isang restaurant sa Makati. Sa harap ng mga magulang nila, pinanong niya si Elena. Elena Reyes, will you marry me? At si Elena, tumingin siya sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang pag-asa sa kanilang mga mata. Nakita niya ang kasiyahan. Nakita niya ang inaasahan. Yes, sagot niya. Walang emosyon sa tinig.
At sa sagot na iyon, nagtapos ang kanyang pag-asa na makakabalik pa si Gabriel. Pero ang hindi niya alam, nagsulat si Gabriel ng isang mahabang liham bago umalis ng Maynila. Isang liham na nagpapaliwanag ng lahat. Isang liham na nagsasabing mag-iintay siya kay Elena sa Luneta. 18 ng Enero, taong 1985, 3:03 ng hapon. Isang huling pagkakataon para sa kanilang dalawa. Isinulat ni Gabriel ang liham na iyon sa kanyang sariling kamay. Nilagay niya sa sobre. Isinulat niya ang address ng bahay ni Elena sa Tondo at ipinadala niya sa pamamagitan ng isang kaibigan na nagtrabaho sa post office. Pero ang liham na iyon ay hindi dumating kay Elena. Bakit? Dahil sa maling address. Nakalimutan ng kaibigan ni Gabriel na lagyan ng numero ng bahay, kaya napunta ang liham sa maling bahay. At ang nag-receive, isang matandang babae na hindi marunong magbasa. Kaya itinago lang niya ang liham sa loob ng lumang aparador. At doon nanatili ang liham, 40 taon. 18 ng Enero, taong 1985, 3:00 ng hapon, pumunta si Gabriel sa Luneta. Naghintay siya, 1, 2, 3 oras, pero hindi dumating si Elena. 6:00 ng hapon na nang umalis si Gabriel. Wasak ang puso. Akala niya nakalimutan na siya ni Elena. Akala niya mas pinili ni Elena ang mayaman kaysa sa kanya at bumalik siya sa Iloilo. Walang balak na bumalik pa sa Maynila. At si Elena, wala siyang alam sa lahat ng ito. Nag-proceed ang kasal nila ni Ramon. 23 ng Pebrero, taong 1985, sa San Agustin Church sa Intramuros. Maganda ang kasal, maraming bisita, masarap ang pagkain. Pero si Elena, habang naglalakad sa aisle, umiiyak, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa lungkot. Pero ang hindi niya alam, sa parehong araw na iyon, nasa Iloilo si Gabriel, kasama ang kanyang mga magulang, at sinabi niya sa kanila, "Tatay, nanay, hindi ako mag-aasawa. Mahal ko pa rin siya, at kahit hindi na kami magkita, mamahalin ko siya habang buhay." At naglaho ang pag-asa nilang dalawa. Pero sa isang sulok ng Tondo, nakatago pa rin ang liham. Naghihintay na matagpuan, naghihintay na mabasa. Pero sino ang makakapag-akala na aabutin ng 40 taon bago ito matuklasan? Lumipas ang mga taon. Si Elena ay naging asawa ni Ramon. Nanganak siya ng 2 anak, sina Carlos at Maria. Tumira sila sa isang malaking bahay sa Quezon City, malapit sa Timog Avenue. May kotse, may driver, may katulong. Sa labas, mukha silang perfect family. Pero sa loob ng tahanan, si Elena ay patay na ang puso. Hindi niya minahal si Ramon kahit isang beses. Kahit sinubukan niya, hindi niya kaya. Pero ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang asawa. Nag-alaga siya ng mga anak, nagluto, naglinis, ngumiti kapag may bisita. Pero sa gabi, kapag mag-isa na siya sa kwarto, umiiyak siya. Naalala niya si Gabriel, naalala niya ang simpleng buhay nila, naalala niya ang ngiti nito, ang tawa, ang yakap. At nag-isip siya, saan kaya siya ngayon? Naalala niya pa kaya ako? Si Ramon, alam niyang hindi siya mahal ni Elena, pero mahal niya ito. Kaya tiniis niya, ginawa niya ang lahat para pasayahin si Elena. Binigyan niya ng lahat ng gusto nito. Pero ang isa lang na hindi niya maibigay, ang pagmamahal ng asawa niya. Lumipas ang 10 taon, taong 1985, si Carlos ay 12 taong gulang na. Si Maria ay 10 taong gulang. Nag-aaral sila sa magandang eskwelahan. Masaya sila, pero napapansin nila na ang kanilang ina ay laging malungkot. "Mama, bakit ka laging umiiyak?" "Wala, anak.
May pumasok lang na alikabok sa mata ko. Sagot ni Elena, pinilit ang ngiti. Pero alam ni Maria. Alam niyang may malalim na sakit ang kanyang ina, pero hindi niya maintindihan kung ano. Lumipas ang isa pang 10 taon, taong 2005. Namatay si Ramon dahil sa heart attack. Wasak si Elena, hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil naramdaman niya ang bigat ng guilt. Dahil kahit kailan, hindi niya ito minahal ng tunay. Sa libing, umiiyak si Elena, pero ang luha niya ay halo ng lungkot at guilt. Patawad, Ramon, bulong niya habang nakatingin sa kabaong. Patawad kung hindi kita minahalin ng tama. At mula noon, nag-isa na si Elena. Ang mga anak niya ay may sariling pamilya na. Si Carlos ay nag-asawa at nagkaroon ng anak na si Sofia. Si Maria naman ay nag-migrate sa Canada. At si Elena, naiwan sa malaking bahay sa Quezon City. Mag-isa, malungkot, puno ng mga alaala ng nakaraan. Pero ang hindi niya alam, malapit na niyang matuklasan ang katotohanan. Isang katotohanan na matagal nang naghintay na makilala. Kayo ba, naranasan niyo nang mabuhay sa isang buhay na hindi para sa inyo? Naranasan niyo bang tiniis ang isang sitwasyon dahil wala kayong choice? Naranasan niyo bang pagsisihan ang mga desisyon na hindi kayo ang gumawa? Yan ang buhay ni Elena. Yan ang sakit na dinala niya sa loob ng maraming taon. Pero darating ang araw na mababago ang lahat. Kaong 2024, ika-23 ng Agosto. Si Elena ay 76 na taong gulang na. Payat na, kaunti na lang ang buhok. Pero ang mga mata ay buhay pa rin. Puno pa rin ng alaala. Niyaya siya ng kanyang apo na si Sofia na pumunta sa Tondo. May balak silang bumili ng lumang bahay doon at gawing rental property. Lola, sana ka na. Baka makahanap ka ng mga alaala mo doon, sabi ni Sofia. Sumama si Elena, kasama din si Carlos. Pagdating nila sa Tondo, nakita ni Elena ang dating bahay nila. Pero hindi na ito pareho. Binago na. Giniwa itong tindahan. Excuse me, may tao po ba dito na matagal nang nakatira sa area? Tanong ni Carlos sa isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi. Oo. Si Aling Benita. Nasa kabilang kanto. Nakatira siya dito simula pa noong dekada 80. Pumunta sila sa bahay ni Aling Benita. Isang maliit na bahay na yari sa kahoy. Matanda na ang babae. Mga 82 anyos na siguro. Good afternoon po, bati ni Carlos. Pwede po ba namin kayong magtanong tungkol sa area na ito? Oo naman, pasok kayo, sagot ni Aling Benita. Pumasok sila. Naupo sa lumang sofa. Nakatira po ba kayo dito noong dekada 80? Tanong ni Elena. Oo, matagal na akong narito. Bakit? Naghanap po ako ng alaala. May bahay kami dati dito. Ang apelyido namin ay Reyes. Nag-isip si Aling Benita. Reyes. Oo, naalala ko. Malapit yan sa bahay ko. At biglang naalala niya. Nako, may naalala ko. Noong dekada 80, may natanggap akong sulat na mali ang address. Itinago ko lang sa lumang aparador. Hindi ko na nabigay kasi hindi ko kilala ang pangalan. Napatigil si Elena. Ang puso niya ay bumilis ang tibok. Pwede po ba naming makita? Tanong ni Carlos. Oo naman, sandali lang. Tumayo si Aling Benita at pumunta sa isang lumang aparador sa sulok ng bahay. Binuksan niya ito at nagsimulang maghanap. Nandito na! Eto Tet inilabas niya ang isang lumang sobre. Dilaw na ang papel. Bahagyang punit na. Kinuha ni Elena ang sobre. Ang mga kamay niya ay nangingingig. Binasa niya ang address. Elena Reyes, Tondo, Manila. At binuksan niya ang sobre. Sa loob, may sulat. 3 pahina. Maayos ang sulat. Malinaw. At nagsimulang magbasa si Elena. Ang sulat ni Gabriel. Mahal kong Elena. Alam kong nagtataka ka kung nasaan ako. Alam kong nag-aalala ka. Kaya sumulat ako ng una sa lahat. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pero alam ko rin na mahirap ang sitwasyon mo.
Alam kong ang mga magulang mo ay gusto kang ipapasal sa ibang tao. Alam kong walang magawa, pero hindi ako susuko. Hindi kita iiwan. Umuwi ako ng Iloilo para mag-ipon ng pera. Nakipag-usap ako sa mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa iyo. At sinabi nila na tutulong sila sa atin. Elena, mahal kita at gusto kitang pakasalan. Gusto kitang maging asawa ko. Gusto kitang maging ina ng mga anak ko. Kaya hihintayin kita sa Luneta. 18 ng Enero, taong 1985, 3:00 ng hapon, sa tapat ng statue ni Jose Rizal. Pupunta ako doon. Hihintayin kita. At kung hindi ka dumating, maiintindihan ko. Pero kung dumating ka, magsisimula tayo ng bagong buhay. Magsasama tayo. Magpapakasal tayo. At magiging masaya tayo. Mahal na mahal kita, Elena. Huwag mong kalimutan yan. Palaging nag-iintay. Natapos ni Elena ang pagbasa. Ang luhay tumatagaktak na sa kanyang mga pisngi. Lola, ano po yan? Tanong ni Sofia. Hindi makasagot si Elena. Nanginginig siya. Umiiyak. Naghintay siya sa akin. Pero hindi ko alam. At bumagsak ang sulat sa sahig. At sumigaw si Elena. Isang sigaw na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng galit sa sarili. Bakit? Bakit hindi ko ito natanggap? Bakit? At niyakap siya ni Carlos. Ma, okay lang. Pero hindi okay. Hindi okay ang lahat. Dahil kung natanggap niya ang sulat na iyon, 40 taon na ang nakalilipas. Iba ang nangyari. Pumunta sana siya sa Luneta. Nakita niya si Gabriel at naging masaya sila. Pero hindi nangyari. Dahil sa isang maling address. Dahil sa isang pagkakamali. At ngayon 40 taon na ang lumipas. Huli na ang lahat. Umuwi sila ni Elena sa bahay sa Quezon City. Tahimik ang biyahe. Walang nagsasalita. Ang lahat ay nag-iisip. Nagproseso ng nangyari. Pagdating sa bahay, umupo si Elena sa sala. Hawak pa rin ang sulat. Hindi niya inilalayo. Parang takot siyang mawala ito. Ma, kailangan mo bang magpahinga? Tanong ni Carlos. Huwag muna. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Kailangan kong malaman kung buhay pa siya. Kumuha ng laptop si Sofia. Nag-search siya sa internet. Gabriel Santos, Iloilo. Maraming results, pero wala siyang makitang exact match. Lola, mahirap hanapin. Maraming Gabriel Santos sa Pilipinas. Pero hindi sumuko si Elena. Subukan mo sa Facebook. Baka may account siya. Nag-search si Sofia at may nakita siya. Isang profile. Gabriel Santos sa Iloilo City. 75 taong gulang. Lola, ito. Baka siya ito. Tiningnan ni Elena ang profile picture. Matanda na ang lalaki. Puti na ang buhok. Maraming wrinkles. Pero ang mga mata ay pareho pa rin. Siya yan. Sigaw ni Elena. Ma, sigurado ka ba? Tanong ni Carlos. Oo, sigurado ako. Kahit lumipas ang 40 taon, kilala ko pa rin siya. Nag-message si Sofia. Isang simpleng mensahe. Hi, Mr. Santos. My name is Sofia. I'm the granddaughter of Elena Reyes. My grandmother is trying to reach you. Please reply if you receive this message. At naghintay sila. 1, 2, 3 oras hanggang sa tumunog ang notification. May reply. Elena? Elena Reyes from Tondo? Is she okay? Umiyak si Elena. Oo, ako. Ako si Elena. Gabriel. Mahal. Ikaw ba yan? At nag-video call sila. Nang makita ni Elena si Gabriel sa screen, parang bumalik siya sa taong 1984. Parang nakita niya ulit ang binata na yumakap sa kanya sa tabi ng Cubao Expo. Ang binata na nangako sa kanyang hindi siya iiwan. Elena, ang boses ni Gabriel ay nanginginig. Ikaw talaga yan? Oo, ako. Gabriel, pasensya na. Pasensya na kung hindi ako pumunta sa Luneta noon. Hindi ko natanggap ang sulat mo. 40 taon na ang nakalipas. Ngayon ko lang ito nabasa. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Tumahimik si Gabriel. Ang luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. 40 taon? Bulong niya. Ibig sabihin, naghintay ako ng matagal.
Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko mas pinili mo ang ibang lalaki. Hindi, Gabriel. Hindi kita nakalimutan. Kahit kailan. Minahal kita. Minahal kita hanggang ngayon. At umiyak silang dalawa sa screen ng laptop. Magkalayo ng daan-daang milya, pero ang puso nila ay magkasama pa rin. Elena, pwede ba tayong magkita? Tanong ni Gabriel. Oo, gusto ko. Gusto kong makita ka. Pupunta ako ng Maynila. Susunod na linggo, hihintayin mo ba ako? Oo, hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. At natapos ang video call. Ngunit ang kwento ay hindi doon natapos. Susunod na linggo dumating si Gabriel sa Maynila. Sundo siya ni Elena kasama sina Carlos at Sofia sa airport. Nang makita nila ang isa't isa, parang huminto ang oras. Dalawang matandang tao, payat, puti na ang buhok, maraming wrinkles. Pero ang titig nila sa isa't isa ay parang mga dalawang bata na in love. Lumapit si Gabriel, niyakap niya si Elena at umiyak silang dalawa doon sa gitna ng airport. Hindi nila ininda ang mga taong nakatingin. Hindi nila ininda ang mundo. Ang mahalaga, magkasama na sila. Matapos ang 40 taon. Mahal na mahal kita, Elena, bulong ni Gabriel. Mahal na mahal din kita, Gabriel. At sa pagsasamang iyon, naramdaman ni Elena ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman niya ang pagmamahal na nawala sa kanya 40 taon na ang nakalipas. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Hindi na mahalaga ang mga pagkakamali. Ang mahalaga, nandito na sila. Magkasama na sila. At sa huling bahagi ng kanilang buhay, magsasama silang dalawa. Magkahawak kamay. Nagmamahal. Walang pagsisisi. Una, ang pagmamahal ay hindi naglalaho. Kahit lumipas ang 40 taon, nananatili pa rin ito. Kung totoo ang pagmamahal, walang oras na makakapagpawala nito. Pangalawa, ang mga pagkakataon ay hindi dapat palampasin. Kung mayroon kayong gustong sabihin, sabihin ninyo ngayon. Huwag ninyong antayin na maging huli na ang lahat. Pangatlo, ang mga magulang ay may mabuting intensyon. Pero minsan, ang mga desisyon nila ay hindi tama para sa atin. Kailangan nating maging matapang na ipaglaban ang ating sariling kaligayahan. Pang-apat, ang pagtawad ay nagbibigay ng kalayaan. Si Elena nagpatawad sa kanyang mga magulang, nagpatawad sa sarili, at sa pagtawad na iyon, nakita niya ang kapayapaan. Panglima, hindi huli ang lahat. Kahit sa edad na 76, mayroon pa ring pag-asa. Mayroon pa ring pagkakataon para sa pag-ibig. Kaya sa lahat ng nanonood nito, tanong ko sa inyo, mayroon ba kayong taong gustong magsabi ng mahal kita pero hindi nyo pa nasasabi? Mayroon ba kayong pagsisisi na gustong ayusin? Huwag ninyong antayin ang 40 taon. Gawin ninyo ngayon dahil ang buhay ay maikli at ang pagkakataon ay hindi palaging dumarating ng paulit-ulit. Kung ang kwentong ito ay tumama sa inyong puso, i-share ito sa mga taong espesyal sa inyo at sabihin sa akin sa comments, ano ang parte ng kwentong ito na pinaka-nakaantig sa inyo. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.